Yung si Kong Hun, oh, tawa-tawa, oh, binrake ka ni Aiko Melendez, eh. Ang ganda ngayon ni Aiko nung binrake yan si Kong Hun. Sabi ko kay Aiko, ginayuma ka lang yan, di naman gwapo, ba't mo naman, ba't ka po, ginayuma lang yan si Aiko, eh, si Kong Hun. Oh, di ba mga Bulacan, yung mga flood control projects, di ba congressman yan sa Bulacan, si Kong Hun? Ano ba apelyido ni Kong? Ha? Sambales? Oo. Di ko nga alam na may congressman pala na apelyido ay Kong Hun. Ano ba yung apelyido niya? Are you sure na hindi yan alien? Tumawag yan sa akin eh. Hindi ko na, mamaya ko na sabihin next time. Anyway, so ngayon yung next step sa Committee on Justice ay magiging At yun na nga no, mga kabayan, tuluyan na nga pong napawalang sala na dahil sa pagkakabasura nga po ng impeachment case ni Bongbong Marcos dyan po sa Kamara. Ano po, ang masasabi ni Atty. Rowena Guanzon, dyan nga po sa nangyaring scripted na impeachment. Hindi ko na po papakahabain pa mga kabayan at huwag nyo nga pong kalimutan mag-hit ng like at subscribe button para updated kayo sa mga uploads natin araw-araw. Ito na po mga kabayan, Atty. Rowena Guanzon, pasok po. na lang nating hindi maintindihan na ng ating mga kababayan kung ano na itong mga ginagawa ng House of Representatives. Impeachment na naman. Impeachment na naman 2.0 at ang mga tao ay sawang-sawa na sa pamulitika nitong ating mga congressman. Pero sa ngayon, bad mood sila. Bad mood talaga sila kasi maliban sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, meron na may nag-file na ewan ko lang kung dami filing lang ito na laban din na impeachment kay BBM. Ano nangyari dun? Ba't nag-walkout yung yung favorite ko na congressman si Abante nag-walkout? Nakita nyo? Nakita nyo nag-walkout? Alam mo ito si Congressman Abante, dapat kung pastor na no? Nagsisermon siya dun sa House of Reps Tingnan nyo, walkout siya, walkout siya. Tinagtatawanan siya ng mga kasama niya, Tingnan mo itong mga congressman, walkout yung kasama niyo, pagtatawanan nyo. Sa ibang bansa, hindi ganyan. Sino ba yung katabi dyan? Si Kong Hun ba yan? Yan, si Kong Hun? Si Kong Hun yan, nangayayat ng todo, dahil binrake nung Aiko Melendez, ayan, walkout. Pinagtatawanan nyo naman. Walkout siya kasi ang impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos ay bobotohan na ito ay sufficient in form. At si Congressman Egay Erice ay nag-motion na ito ay tanggapin na as sufficient in form ng Committee on Justice. Dahil nag-object o nag-oppose si Congressman Abante, ay sinabi ng chair ng komite na i-divide ang House. Pag sinabing i-divide ang House, ibig sabihin ay magbobotohan sila ng yes or no. Ganyan. So, yung nangyari yan, sufficient na inform. Ano po ang ibig sabihin ng sufficient inform? Yan po ang unang step dyan sa Committee on Justice pag may impeachment complaint. Titingnan po nila yung complaint kung sufficient ba inform. Meron bang may heading, may petsa, may verification, may na subscribe ba nung complainant, di ba? Yan, sufficient inform. Kumbaga, kung hindi yan siya verified na complaint, ibig sabihin hindi na notaryo at na-subscribe doon sa Secretary General, ay dismiss agad. Okay, so, since sufficient, yung si Kong Hun, tawa-tawa, binrake ka ni Aiko Melendez Ang ganda ngayon ni Aiko nung binrake yan si Kong Hun. Sabi ko kay Aiko, ginayuma ka lang yan, di naman gwapo, ba't ka po, ginayuma lang yan si Aiko si Kong Hun.
Di ba mga Bulacan, yung mga flood control projects, di ba congressman yan sa Bulacan, si Kong Hun? Ano ba apelyido ni Kong? Ha? Sambales? Oh, di ko nga alam na may congressman pala na ang apelyido ay Kong Hun. Ano ba yung apelyido niya? Are you sure na hindi yan alien? Tumawag yan sa akin eh. Hindi ko na, mamaya ko na sabihin next time. Anyway, so ngayon, yung next step sa Committee on Justice ay magiging pagsusuri nila kung ito ba ay sufficient naman in substance. O, sa ngayon, okay na. Sa form, okay. Pangalawa, substance. Ibig sabihin, nandyan ba yung grounds? O, ano ba ang grounds sa impeachment sa Constitution, di ba? Betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, treason, di ba? Mga ganon. Yan, oo. At sinasabing, si BBM, dahil nagdodruga siya, nagko-cocaine siya, yan ay isa sa grounds nila sa betrayal of public trust. Anyway, the second step is now, nandyan ba yung grounds? Titingnan kung sufficient in substance. Andyan ba ang grounds? Andyan ba yung mga ebidensya niya? Naka-attach ba dyan? Hindi ko naman alam kung may na-touch silang cocaine dyan. Ano? Baka hindi. Baka picture lang. Kasi illegal yung cocaine, di ba? So, bribery. Sinight nila yung kay Saldico na sinabi ni Saldico sa 100 billion na insertion na kickback si BBM ng 25 billion na hinatid niya sa bahay ni BBM at sa Malacanang. Yan. Bribe, graft and corruption yan. Yun. Kaya, sinasabi naman si Congressman Ericen na itong lawyer na ito na nag-file ng complaint versus BBM is a dummy dahil abogado daw yan ni First Lady Lisa. Pero anyway, pagkatapos na maging sufficient in substance, ay maging is aakyat na sa i-attach na yung lahat ng mga dokumento, tapos iaakyat niya na ng committee sa plenary. Yung sinasabi ng Supreme Court nung na-deny with finality ang first impeachment complaint against VP Sara na dapat doon sa plenary, no? Na hindi ito ginawa ng House of Representatives kaya na unconstitutional. Ang sa plenary, dapat lahat ng mga congressman, congresswomen, bigyan ng kopya ng complaint at lahat ng dokumento o ebidensya na naka-attach sa complaint. Kasi nung sa first complaint that was declared by the Supreme Court as unconstitutional, wala nga kopya yung mga oposisyon na congressman at congresswomen . Kasi di ba ang may nagsabi doon na pinatawag lang ni Martin Luther Romualdez ang mga congressman na tsokaran niya. Na mga utusan niya. At pumirma sila doon ng impeachment complaint. Kaya nung nag-2/3 silang pirma doon, marami nagsabi na may incentive doon. Naman hindi binigay doon mismo, pero ang incentive ay yung mga ayuda-ayuda at mga allocables. Yun. Kasi nasa power yun ng speaker di ba? So itong si Martin Romualdez na ngayon nagtatago na, hindi natin alam nasaan na yan siya, ay inutusan ang kanyang mga henchmen sa House of Reps na papirmahin yung mga kasama niya at 2/3. Kaya pagkatapos inakyat agad nila sa Senado. Yung sinasabi ng Supreme Court, unconstitutional yan. Hindi valid yan. Dapat doon sa plenary, bigyan lahat
At siyempre, doon pa lang sa, kung ako si Committee on Justice Chair dyan, doon pa lang sa pag-file ng complaint, dapat may kopya na ang Vice President. At may kopya na si BBM, di ba? Biro mo yun sa first impeachment complaint. Wala nga kopya yung nasasakdal. Ay, hindi ko alam kung saan kayo nag-law school ha. Ang dami nyo abogado dyan, yung iba dyan taga-UP pa. Kung minsan nakakabobo na talaga ang politika. Yan ang ayaw ko dyan eh. Nakakabobo na ang politika. Nakakabobo na dyan sa House of Reps. Baka merong mga ano dyan, mga, sa ano ba, yung sa hangin ba? Baka nandyan sa hangin, nakakabobo na hindi ba nasa konstitusyon? And all lawyers know that. Even those who are not lawyers know that. No one may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nakalimutan nyo na ba yung due process? Di ba yan ang isa sa mga sandigan ng ating demokrasya? Yan. Kaya lang, pag ganyan si Martin Romualdez, nabubobo na kayo eh. Yan talaga ang problema dun kay Martin Romualdez eh. Magpakita na siya. Hinahanap siya ng mga taong bayan dahil ayaw namin na si Bong Revilla lang makukulong dito ha. Gusto namin mas mauna pa dapat makulong si Martin. Sa sunod, pag-usapan natin si Martin at si Yeda. Ha? Ang kanilang conjugal dictatorship sa House of Representatives. Ngayon, dahil sa due process, na-invalid yung first impeachment complaint versus VP Sara. Ngayon, tingnan nyo pakita natin yung clip ng Supreme Court spokeswoman, si Attorney Ting, kung kahit saglit lang, kung bakit ito with finality na invalid na, unconstitutional yung first na impeachment complaint versus VP Sara. Kita nyo? Sara Z. Ayan. Duterte, unconstitutional. Sinasabi ng It Supreme Court, ito affirmed dapat that yung the rules fourth ng impeachment House of complaint Representatives transmitted to the to Senate on February 5, ensure 2025 was already barred pagsiguro by ng due Article process na constitutional right ng lahat ng tao. Magnanakaw lang nga ng kalabaw dyan due process dapat. Yan pa, tatanggalan nyo ng posisyon yung Vice President na hinalal ng tao by a large majority. Basta lang, gusto nyong tanggalin kasi para hindi na ninyo siya makalaban sa 2028, ma-disqualify na siya. Diba? Kasi ang impeachment, dalawa removal from office, saka disqualification. Kasi ang ambisyon talaga dyan ni Martin Romualdez, Martin Luther, where are you? Ang ambisyon niya talaga, siya magpresidente sunod sa 2028 habang hinihintay nila na tumanda si Sandro Marcos. Sigurado ba kayong tatanda yan? Ngayon kaya sinasabi ko, Sandro, bakit hindi ka na lang mag-resign as majority leader? Kasi nakakainis ka na Pa-inhibit ka pa dahil nasasakdal si BP Sara sa impeachment at ang tatay mo, si Bongbong. Kung mag-resign ka na lang kaya dyan as majority leader para matiwasay ang lahat. Kasi sinasabi naman, kahit mag-resign yan, tumatawag pa rin yan sa mga congressman. Kahit wala yan dyan, tumatawag, nagmi-meeting yan sa mga congressman. Siyempre, di ba? Kaya dapat mag-resign ka, Sandro, as majority leader. Kung seryoso ka na gusto mong tingnan ka as unbiased and fair, di ba? Kasi ang due process ganyan fairness, di ba? Justice, fairness, di ba? Walang arbitrariness. Ano naman ang isipin namin, Sandro, na nandyan ka pa rin as majority leader? Ano naman ang isipin ng mga tao, di ba? Kung gusto mo maging presidente ka someday, pag tumanda ka na, kung tatanda ka,
Kailangan ngayon pa lang mag-image ka na ikaw ay fair, 'di ba? If fair ka, magkano nga ba yung ano mo doon? Flood control projects in 3 years, 15 billion. Oh. Fair ka. 15 billion ka. Magkano naman kaya yung mga maliliit at na mga municipalities doon? 15 billion din ba sila? Congressman Sandro. Kaya, ang payo ko sa iyo ng mamabing mo, Congressman Sandro, ay mag-resign ka na as majority leader para balagang wala ng duda na fair na talaga itong House of Representatives, Committee on Justice sa pamumuno ni fair na Congresswoman Luistro. Ito talaga mga kababayan, ang mahirap sa kalagayan ngayon ng House of Representatives. Kasi kahit anong gawin na nilang pakana ngayon na susundin nila ang Supreme Court na ruling, nandyan pa rin yung mukha ni Congresswoman Luistro ng Batangas na nasa video halos na magsalita sa langit at babagsak yung mga manna from heaven dahil nandun sa stage si Martin Luther King Romualdez. Sabi ni Luistro doon, may mga tupad dahil sa speaker, may mga kaeks dahil sa speaker. Si Martin naman tuwang-tuwa doon, no? Kala mo talaga magpresidente siya May mga ulan at lindol, baha, dahil ni speaker. Oo, yan. Yan si Congresswoman Luistro, ang chair ng Committee on Justice. So, rabid yan na Martin at BBM Rabid din siya na anti-VP Sara. So palagay nyo, fair? Fair, ano? Abay, dapat Congresswoman Luistro, mag-resign ka rin dyan sa Committee on Justice. Ilagay mo dyan si Congressman Erice para wala tayong duda. Hindi ba? Kasi si Congressman Erice ay fair. Sabi niya, I move to accept this as the complaint as sufficient in form against BBM, pero siyempre gagawin niya rin yun the same vote kung tama yung complaints against VP Sara. Bakit hindi siya? Si Toby Chanco. Toby Chanco. Sa first na impeachment complaint, pumirma. BBM yun. Ang mag-anak yun ng asawa niya. Di ba? Romualdez ang asawa ni Toby Chanco. Gawin yung chair ng Committee on Justice. Para maniwala kami na fair kayo. Bakit naman si Congresswoman Luistro ang nilagay nyo dyan? Di sabi ng tao, luto Macau na yan. Alam nyo, mga Pilipino, dito sa mga Pilipinas, sawang-sawa na po sa mga politiko na dyan sa mga congressmen na politika lang ang nagmo-motivate sa kanila. Pera lang nagmo-motivate sa kanila. Wala na kayong ginawang trabaho. Itong mungkahi ko, mas magaling to. Sabi ni Sandro, dapat wala na lang sweldo pag absent. Mas magaling ang mungkahi ko. Sinabi ko na to dati. Dapat wala na sweldo ang congressman at mga senador. Di ba ang yayaman nyo? Milyon-milyon ngayong ginastos nyo dun sa kampanya. Yan, nandyan ng SOSE nyo Statement of Expenses nyo. Nandyan sa Comelec puro milyon-milyon kayo. 100 million kayo dyan ba't ko nyo pa kailangan ng sweldo? Wala na sweldo. Ngayon may sweldo kayo, i-waive nyo para ibalik sa National Treasury. Total deficit naman ang ating budget. Di ba maganda? Pati si Bongbong. Pati Vice President. Siyempre, tuloy ang sweldo ng mga nagtatrabaho araw-araw. Mga commissioners, mga justice, judges, yung elective lang.
Oh. Elective officers up to congressman. Oh. President, vice president, senators, congressman. Oh, sinong mauna sa inyo, mga madam? Sir, mauna sa inyo magsabi na waive ko na ang sweldo ko sa taon na ito. Oh, bakit? Kung wala na sweldo yung mga congressman na yan, wala nang tatakbo dyan mga magnanakaw na yan, wala nang pork barrel, walang allocables, walang ayuda. Secretary Gatchalian, ha, nag-promise ka sa amin, walang ayuda, ha. Walang ayudang dadaan sa mga congressman, ha. Pag wala na yung mga yan, pagalingan na lang tayo ng utak. Oh, pagalingan na lang tayo ng pagmamahal sa bayan. Wala na tayong karakitan, wala nang allocables, wala nang pork barrel, walang sweldo. Kung hindi ba sasabihin ng mga kontraktor dyan, wala na. Ba't naman ako sasali dyan nung wala akong racket, di ba? Kaya lang naman ang congressman yung mga kontraktor na yan, para sa karakitan. Hindi na kayo nahiya. Yan si Edwin Garjola. Grabe ang boot buying mo doon, Noy. Sa Batangas, Noy. Grabe ka. Yung pala, bilyon-bilyon naman pala yung, nakuha mo sa projects, hindi lang sa district mo. Yung sinasabi ni sino yun? Bernardo at ni Diskaya ba yun? Na si Garjola, kahit hindi niya district party list yun, di ba? Wala naman district yun. Siya pa rin ang nakakaraket dun sa projects Bakit? Kasi alam nyo, mautak yan Di ba yun yung dating DPWH Undersecretary ba yun? Binibili yung kalakaran sa Congress, sa House of Reps, mga kababayan sa mga Pilipinas, yung mga magraraket na magnanakaw ng congressmen, binibili yung allocables ng ibang congressman. Sasabihin niya, pre, sa allocable mo, bigyan na lang kita 10%, no sweat ka, wala. Sitting pretty ka lang, di ba? Tapos, siya na ang mag-a-assign ngayon ng kontraktor at ibibiding-biding kuno moro-moro ng DPWH. Yan, mga kababayan. Ganyang mga congressman ang hahatol kung mai-impeach ba si VP Sara? Kung mai-impeach ba si Bongbong? This is the first time in the history of the Philippines that a Senate at a president will be impeached if this happens. So, yan. Kaya talagang itutuloy nila yung impeachment versus VP Sara. Because kahit saan mo tingnan sa popularity rating, sa satisfaction rating, over 50% siya. Si Bonget, negative. Yun. Kung sinong abogado niya ay kandidato niya, si John Bickman dyan, magiging kiss of death na si BBM sa next candidate niya. Ngayon pa lang, lame duck na siya, di ba? Lame duck na siya. Bali-bali na yung mga pakpak niya. Di ba? Kaya, importante sa political nila na dynasty, ayan, at karakitan na hindi makatakbo si VP Sara. Kaya, itong impeachment, aabangan talaga natin ito. I-live dapat ito ng House of Reps. At yung rules nila ay dapat ilagay nila sa website nila. Kasi hindi na maintindihan ng tao kung gawa-gawa nyo na lang dyan ng rules nyo Kasi dati, buti na lang, ang Supreme Court, dineclare invalid Kayo-kayo lang dyan. Pipirma-pirma na kayo, akyat agad. By 2/3 vote sa Senate. Nako, na-interview ko si Senate President Soto. Galit-galit siya dyan Dahil ang Supreme Court daw, overreach. SP, huwag ka na magalit. Gawin mo na lang ang sinabi mo, gagawin mo, sir. Huwag
ka na magalit dyan sa Supreme Court. Kasi alam nyo, kami mga abogado, kaya't nga talo kami dyan, tinatanggap namin eh. Oh, di ba? Kasi, ano yan eh, para sa amin, demokrasya ito eh. That is the last arbiter. Kung wala ang Supreme Court, ano na lang tong bayan natin? Kayo-kayo na lang dyan mga congressman ang gagawa-gawa kung ano ang batas. Wala na rule of law. Oh. Tanggapin nyo na. At mag-ready na kayo just in case na mag-impeachment ka ay aakyat sa Senate. Ano ba yung mga patakaran na dapat mag-ensure ng due process? Yun naman po ang trabaho talaga, di ba? Ng senators acting as judges. Yan. Pero yung ang sagot daw dyan, sabi ng ibang congressman, ay cha-cha. It's a charter change. Napakawalang iya nyo. Nasa Constitution yung power of judicial review ng Supreme Court. Ha? To check on the grave abuse of authority and lack of jurisdiction ng any branch of government, including Congress. Napakawalang hiya nyo. Pag hindi nyo nakuha ang gusto nyo, papalitan nyo ang konstitusyon. 2 taon na lang, mag-i-eleksyon na. Eleksyonin nyo na lang kaya yan para matapos na. Mag-ready na kayo. Mag-ready na kayo para sa eleksyon nyo. At yung mga ayuda nyo, ipaskill nyo na yung mga mukha nyo dun sa mga ang DSWD. Yan ang talagang bibisitahin ko yan. I wanna see the protocol, yung mga memo ni Secretary Gatchalian na totoo bang wala na, hindi na dapat makasawsaw ng mga daliri, maduduming daliri itong mga congressmen sa mga ayuda. At yung mga allocable, sabi ni Secretary Dizon, ay hindi na sila ang nag-identify. Gagawa na ng sistema according to a development plan, ang DPWH, NEDA, etc. At doon na ilalagay sa mga LGU na mas kailangan. Bay, magaling din itong Secretary Vince Dizon. Akala ko noon tuta-tuta ito ni BBM eh. Pero for now, I see naman that he is objective, di ba? Kaya mga kababayan, itong impeachment ni BBM, mahalaga ito kasi makikita ng buong mundo na first time itong presidente ng mga Pilipinas ay i-impeach. Kaya, for fairness, kung sabihin nyo fair is fair, edi iakyat nyo rin yan sa Senate. Di ba? Iakyat nyo din ang kay Sara, fair. 2 sila doon, labo-labo. Wala nang magawa ang mga senador sa 2 taon. Impeachment na lang. Isoli nyo na yung bayad namin. Isoli nyo na yung tax namin, kakasweldo sa inyo. Kung yan na lang din pala ang gagawin nyo dyan sa 2 taon. Ayan. Huwag na kayong magsweldo. Yung sinasabi ko. Huwag na sweldohan yung mga yan. Puro naman milyonaryo yan eh. Nakatakbo ba sila na wala silang milyon-milyon? Di huwag na kayong tumanggap ng sweldo. Nakakahiya na kayo. Lahat. Kahit na yung mga hindi nagnanakaw. Para fair. Di ba? Fair is fair. Fair sa amin. Ang importante, fair sa amin ng mga taxpayers. Fair sa mga tao na nagbabayad ng VAT ng 12%. Sa tricycle driver na nagbabayad ng VAT sa 12% pag bumibili siya ng gamot. Fair sa amin na mga matatanda. Dahil PhilHealth namin at PWD, PhilHealth namin, solid nyo yung pera dyan. Hindi nyo pa sinusoli dyan ng buo. Kayo talaga, kahit may Supreme Court ruling niya, nasa na yun. Yung fair sa amin na mga taxpayers at sa mga mahirap na huwag nang magsweldo ang mga congressman, presidente, vice president at mga senador. Kung fairness ang kailangan at sa ibang bansa ay nagde-declare na yung isang presidente doon, sa Venezuela ba yun? Nakalahati na lang ang sweldo ng lahat dahil nga wala na silang pera. Antayin pa ba natin na mangyari sa atin yan? Na halos halahati ng Pilipino ay nagugutom? Tapos ganyan lang?
ang performance ng House of Representatives? Eh di wag na nga kayo sumweldo. Wag na kayo sumweldo para patas tayo. Di ba? Yung tax namin, mapupunta talaga para sa pangangailangan ng mga tao at para sa ating ekonomiya. Di ba? Kaya mga kababayan, subaybayan natin ang impeachment proceedings dahil ito ay napaka-importante sa ating demokrasya. So, makikita natin, sa tawa-tawa pa lang ng mga congressman, ay these people are not serious in doing their job. We will make sure they study by making sure we are asking them some questions in public. Gamitin niyo po ang social media. Mag-comment kayo sa Facebook. Mag-comment kayo. At kailangan po talaga na sa mga protesta, kahit hindi kayo makasama, ay sa Facebook man lang ay sumama kayo, magkomentaryo kayo dahil itong kailangan natin sa demokrasya natin na kahit maliliit na tao ay makakapagsalita at makapagtutol sa mga masasamang ginagawa ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Subaybayan niyo po kami dito sa Usapang Matino, dito sa